So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, ito po ay ang reality show ng Toro Family na pinamagatang Adjustment. So today is a good day kasi finally meron na ulit tayong i-add sa ating daily dose weekly dose of issue na hatid sa atin ng Toro Family. Ating panoorin. Dito mga boss, may dalawang dambuhala na naman akong nakikita. Ito po ay si B at si B. Dalawang mongoloid na dambuhalang bakla na wala po silang gagawin at ginagawa kundi ang pakabiglang. Sila po yun. Napakapangit po ng ugali ng mga ito to the point na inanyayahan sila ni Tony upang tumulong sa kanila. Yan. Nung narinig tulong, lilipat sa mas maliit na bahay. Wow! Sigurado, marami kaming kasi si Mami Oni yan. Because si Queen Tony ang pinakamabait sa lahat ng mabait. At pinakatanga sa lahat ng tanga, lalo na pagdating sa kaibigan. So hindi siya nagtatapon, hindi siya namimigay sa ibang tao, namimigay siya sa mga kaibigan niya, kahit sa mga pumeke sa kanya. Ganyan po si Queen Tony. At ayan yung ayaw ko sa ugali niya. Kasi yung mga friendship na mahihinhin nga or gumagamit ng right words, pero pag nakatalikod ka, ang dami nyaw-nyaw sa'yo. Maraming ganyan. Pero sa isang banda, Tony, wag kang magpapaloko, wag kang magpapalinlang, okay? Kasi ganun at ganun pa rin yan dalawang tolongges na yan. The same. You need to be careful. Life is too short. Kailangan true friends, real friends lang ang meron ka. At yun ay ako. Okay? Bakit ang bagal-bagal yung kumilos? Yan, napagalitan na naman si Paye. Kaya tinatarayan ako, oh. Ito magtaray dito, hindi ka Toro Family. Si B talaga nagtatago siya ng malaki niyang ugali, no? Weird. Ang kulit ni Jowa. Sinabihan ko na siya na huwag kang kumilos. Tama. Kasi again, sensitibo po ang pagbubuntis ni Queen. Siyempre, may age na din siya kahit papano. Kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga movement dahil hindi na siya ganun kabata na kumapit ang mga bata. Diba? Tulad ni Papi na walang kaproblema. Si Tony, siyempre, alam niyo na yun. Be, alam mo, delay ako. Magpiti kaya ako, samahan mo. Okay. Ito yung reaction ni Ben at Tolongges. Yung mga magkaka-partner, maybe ko sa papag... Nako, Tyronia, pati ba naman yan dalawang yan pinagtitiwalaan mo? Dapat di ka magtitiwala dyan, Tyronia, kasi parehas Tolongges yan. Shit! Sobrang yabang mo! Oh my God! Paano mo yan? Iba po talaga si Mami Oni aka Queen Tony kasi mahilig po siya sa mga gadgets. Actually, minsan may mga nakikita ko na gadgets niya na hindi ko pa talaga nakikita sa ibang tao, sa kanya lang. Well, crazy talaga si Queen. May interview kami noon at doon pa rin kami sa inalisan namin na bahay. Kasi andun pa yung editor namin. Sobrang lungkot niya pa yung araw-araw. Dito mga boss, napansin ko talaga na medyo malungkot talaga si Paye dahil obviously wala yung kanyang partner. Pero syempre bata pa si Paye, more on puro love ang nasa utak ng batang yan. Hindi rin natin masisi kung ba't ganyan, pero wala eh. For me, si Paye ay napaka-immature, no? Obviously bata pa, pero malakas din. May personalidad din to si Paye. Kaso syempre she needs to move on. Kailangan niya mag-move on kasi parang pupunta na talagang Amerika tong kanyang jowa. So that's it. It's over, Paye. Walang forever. Wala. Paiba-iba ng statement. Okay. Nagmukha na namang masama si Tony sa kwento. Yun. Medyo iba yung naging kwento, pero iba yung pagkakapaliwanag ni Paye. So, pakinggan natin yung statement ni Mami On. Kumbaga, bakit daw siya pupunta ng ibang bansa? Ay, mga Pakinggan ganito natin si siya. Queen. Ang ina, buntis ako. Hindi niyo ako ginaganto. Kinukulit ko totoo lang. Dapat, di ba, hindi in-open sa akin to. Kasi nga, di ba, hindi ako dapat... Nai-stress. Alam niyo na yan. Tsaka Paye, pag ganun kasi, maging anak ka naman. Sabi ko sa'yo, hindi ka lang basta jowa. Kinuwento ko kay Mami yung eksaktong nangyari at siya nagpa-realize sa akin at na-realize ko din na pang may mental fuck yun. Hindi mo ako dapat ganun kausapin. Pagtanggol mo rin ako. Ganun ang tamang pag-explain. Minsan kasi mga boss, si Paye, nadadala din siya ng emotions niya, tas natatanga siya. Meron kasi mga ganyan tao. Actually, ganyan ako, no? Yung tipong hindi ko na maalala kung ano ba talagang sinabi mo sa akin. So, yung pagkakaintindi ko, yun na lang ang ibibitaw ko. Kaso lang, syempre,
syempre, magkakaroon na doon ng labis at kulang. Doon tayo madedelikado. Doon na delikado si Paye. Minsan diba pag papasa-pasa na ng kwento? Correct. Yun, o, Kahit diba? si Paye, pag isang bagay kinukwento mo ng paulit-ulit, parang ang nangyayari, naiiba ka na ng terms. Pero ang gusto ko lang i-clear na, Aalis na kasi si Kiana eh. So, yun. For 5 years, isa lang ang editor ng buong Toro family. Yan. Kaya nag-decide kami na eto na. Sa Yan, mga sumusuporta finally. Sa Toro family, nagdagdag na po kami ng 3 editor. At syempre, Kakaroon na sila ng bagong editor. simpleng interview lang. Grabe, kawawa na rin kasi yung editor nila, si Jansky. Pucha, tutok na tutok talaga. Napakagaling na editor nito eh. Kaso, kailangan niya na ng tulong kasi sobrang dami nilang nagko-content na, yun, alam niyo. Dapat po ang mag-adjust po ito. Ilang beses na po kasi namin itong pinagsabihan. Araw-araw po, ang pinsan ko po ay nagpupunta po. Kalma, Tony. Ganito kasi yan, mga boss. Ito kasi yung problema natin dito sa Pilipinas, yung regarding sa parking. Kasi ang liliit na nga po ng daan, no? Tapos magpaparada pa tayo sa labas. So nakakagimbal, nakakapagbigay tayo ng bigat sa ating mga kapitbahay. Usually, ang pinakamaganda kasi is kung ilan yung parking mo sa bahay mo, dapat ganun lang din ang bilang ng kotse mo. Siyempre, kung meron kang pampagawa ng magandang bahay, meron ka ring pambili ng magagarang kotse. Hindi po pwede na meron kang maraming kotse tas maliit at bulok yung bahay mo. Hindi pwedeng gano'n, di ba? It doesn't work that way. So, logically, dapat gano'n. Actually, ang alam ko dito, nakapunta na ako sa bahay ni Tony a lot of times. So, bali, dalawa yung kotse ni Tony, no? Madalas yan nasa loob ng garage. So, most likely, ilang minuto lang to nasa labas, tas na-call na agad siya ng kapitbahay. Yan yung problema sa atin sa Pilipinas talaga, yung ganyang style. Pero alam nyo, kasi tulad sa akin, ang dami ko ring kotse, meron akong dalawa na nakatambak sa labas. Pero syempre, dapat ipapantay natin sa situation. Kasi tulad dito, kung nasan ako nakatira, mas malaki yung daan. So, pwede mo talagang ilagay sa tapat ng bahay mo. Pero, yun nga, hindi porke nasa tapat ng bahay mo, safe ka na. Paano kung maliit ang daan? Paano kung yung katapat mong bahay din is nagpark din ng kotse? Kasya ba yung isang kotse na dadaan sa gitna? Yun lagi ang question. So, anyway, ang masasuggest ko dito sa inyong lahat is, kung ilan yung car park nyo, yun lang dapat ang bilang ng kotse nyo. Amen. pero paglabas ko, kumalma siya eh. Ang ganda ko kasi tayo ka. Natakot sa'yo, Queen. Pagsabihan si Jowa na, trabaho ko yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat ginising mo ko. Eto longest ka pala, tulog ka eh. Ay, saka pa eh. Tadyakan kita dyan, under desire ka kasi. Iniisip ko nga, baka totoo yung Etong part na to, mga boss, actually, may katotohanan dito sa sinasabi ni Tito Vince. Kasi ako mismo, saksi ako dito na nagkaganito din ako back in the day na grabe, lamon ako ng lamon. Sinasabayan ko talaga yung misis. Parang wala siyang scientific na paliwanag kung bakit ganito, no? Kung bakit ako kain ng kain at ba't mas lalong tumaba pa ako kesa sa misis ko. Sinabayan ko talaga yung pagbubuntis niya. Hindi ko alam bakit gano'n. Pero in this case, nangyayari din siya kay Tito Vince. na pwedeng ako yung naglilihi sa pagbubuntis niya. Ang weird, man. Ganyan din ako. Na ako eh. Pwede ba yun? Pwede yun. Pwede yun. Kupal ka. Your first Lihe. Naglilihi na si Queen. So, bigyan natin siya ng... Ano ba binigay dito ni Tito Vince? Uy! Hindi yung dried Sasarap mango. ng chichirya. Kung ano naman yung gusto ni Jowa, lalo na ngayong buntis siya, susundin ko talaga. Wala kang choice. Kasi kahit nung hindi pa siya buntis, kailangan mong sumunod. Pinagsasabi mo. Ha? Ulul ka. Huwag kang paulit-ulit. Naiirita kasi ako ng kasi hindi ako makakailos. Hindi ako makagala para akong bagong opera. Super irritable po talaga ang buntis. Alam naman natin lahat yan. Hindi na po yan bago. Tas ito si Harvey Partida na yung kanyang asawa ay buntis. Still natatanga siya at kung ano-ano pong pinagsasabi niya. Paulit-ulit mga ginagawa niya. Tanong siya ng tanong. Ayaw syempre ni Queen Oni yun. Tolongges ka ba, Harvey? Tanga mo naman. To the rescue na ako. Natatawa na lang talaga ako kasi ayan na. Nagsisimula na si On. Oo. Dapat ikaw naman yung awayin next. Dumating si Paye. Yun, Taray dumating kay si John Paye. Harvey. Sumabay pa siya sa irita ni Jowa. Dumating si Paye. Patay. Tawagin mo nga si Paye. Ayoko pagdating mo dito, nagsisimal-mal ka. Paye, bakit naiiyak ka? Ba't kayo emosyonal? Ayan po yung defense mechanism ni Paye, ang umiyak. Kapag po napagalitan, kailangan umiyak. That's life, Paye.
Tag-ina mo. Pero actually, sa banda dito, mga boss, maintindihan natin si Paye kasi pagod siya talaga. Nakakapagod din talaga ang magtrabaho ng magtrabaho, lalo na sa murang edad niya. Nakakapagod din po talaga, no? So, understandable because she works a lot, lalo na may event pa silang pinuntahan dito. Pagod naman kasi talaga Tama, ako. tama. Actually, dito, Nakakaiyak kasi pagod hindi talaga sila siya. makaintindi ng emotion ng ibang tao. Ba't ka umiiyak? Ayoko umiiyak ka. Gusto ko happy ka. Sobrang break po ng utak ko po ngayon. Drained na si Paye, mga boss. Legit. Ang dami niyang plano, tas biglang may surprise si Queen dito. Naawa naman ako kay Pepe. Ilang araw Yala. lang siyang sad Okay. girl. Kaya sinurprise ko siya sa isang tao na alam kong gusto niyang makayakap, ganun. Kasi ilang araw na silang hindi nagkikita. Yan na! Anong sumimakap sa'yo? Yeah! Nakakaawa din si Paye, mga boss. Alam niyan kasi she's just a fucking kid. Stupid fucking Gen Z kid na, syempre, tama tong ginawa ni Queen dito sa part na to. It's good. Grabe, inip na akong tumanda. Para hindi na ganito, yung madaming bawal. Wag, Paye. Nasasabi mo lang yan. Ako, nasabi ko rin yan because excited na akong lumaki para makapag-drive ako. Pero ngayon na nandito na ako sa sitwasyon ko, putya, ang sakit sa ulo, Paye. Promise, sobrang daming responsibilities, ang daming ganap. Parang walang hangganan. Never ending yung hangganan ng responsibility mo. Tang ina, ikaw nga sa ngayon, di ba? Nakakatulog ka ng naka-airpods, nakakatulog ka na nagsa-cellphone. Ayan, tang ina mo ka. Kasi bata ka pa, understandable. Pero kung sa amin, hindi siya understandable. Life ang yari sa'yo. Wey, this is a very big deal. This is a very, very nice conversation between Tyronia and his almost stepdad. Ngayon, mga boss, si Vince kasi, ang dami kong sinasabing masasama kay Vince. But at the end of the day, si Vince ay mabuting tao. Sobrang buti niyang tao. Under the puke siya and everything, pero sobrang buti niyang tao. Sobrang marespetong tao, marespeto siya kay Tony, marespeto siya kay Tyronia. Sobra. Kitang-kita ko talaga. Hindi to biro-biroan, mga boss, ha. Like, legit talaga. Kung makikilala niyo to si Vince sa personal, legit to, mga boss. Legit tong ugali niya na to. Tagal na ilang taon na rin lagi nakakasama, mga ganyan. So, I know for a fact na totoo to. And, isa pa, sa totoo lang, para sa isang bata, siya na mismo yung lumapit para sabihin, pwede ko bang maging apelido rin yung apelido mo now? That's crazy, man. It means a lot. Although si Tyronia po ay very immature pa, tas syempre meron siyang tatay talaga, di ba? But, mas nararamdaman niya yung pagiging ama ni Tito Vince kesa sa tatay niya, then mas masakit to, di ba? Legally, Tyronia, this is very possible. Kailangan nyo lang tong galawan, syempre, una sa lahat, kailangan muna ni Queen Oni at ni Vince magpakasal, then eventually, saka kanya pwedeng, ang pangit kasi ng term na ampon Pero, legally, pwede kang maging anak talaga, hindi biologically, pero sa papers ng dad mo. Episode 11. Yan na! Biglang may tumawag kay Kiana Yan. at sabing naka-live daw si Paye sa TikTok at hilit lang daw yung naririnig kasi tulog siya. Paye, wag mong inaano siya. Dami pa naman nanonood dito kay Paye. Una, AirPods. Ngayon naman, naka-live sa TikTok. Ano ba yan? Pag kinakausap kita, Patay ka. ina mo! Kung nakikinig ka, huwag ka mag-cellphone. Alam nyo, mga boss, pasintabi lang po, kasi si Tony talaga ay very real sa kanyang emotions. Minumura niya talaga si Paye kasi deserve niya talaga. Ang tigas po kasi ng ulo ni Paye, mga boss. Alam nyo naman yan kasi for sure nagkaanak din kayo. May mga anak kayo, mga ganyang stupidong Gen Z. Ang tigas po talaga ng bungo ni Paye, mga boss. Legit. Lalo na halos lahat ng Gen Z ganito, ang titigas ng bungo. So, si Paye ay pinagsasabihan lang, concern lang po si Queen Oni kasi syempre baka, una sa lahat, baka sumabog yung phone. Pangalawa, baka syempre may mga natutulog din sa tabi ni Paye. Baka mamaya may skandal pa. Syempre, alam nyo, napakadali lang, di ba? Tulog, hindi nila alam. Hindi naman tayo pare-parehas matulog. May natutulog na nakahubad, di ba? Alam nyo yun. Very, very irresponsible to sa part ni Paye. Kasi ang stupid na excuse na bata pa si Paye and all that. Bata siya, yes, but this is super irresponsible sa part niya. Kasi napakadali lang ibaba ng ganun yung phone. Kahit sinong kasama niya sa kwarto ay makitaan ng hindi sinasadya. Or siya Makitaan mismo sa sarili niya,
Hindi pwede na dahil sa carelessness niya, merong mapahamak na siya or ibang tao. Ang dali. Pero Marie, dito dapat tama lang na pinagsasabihan mo to ng paulit-ulit. In this case, si Charis Pempenko, ano naman kinalaman dito ni Odi, anak ng puta? Tinan mo. Tas si Paya lagi pa nakatitig. Kala mo talaga nakikinig, but at the end of the day, pasok sa isa, labas sa isa. Wala talaga to. Charis Pempenko here is wasting his time a lot. Charis, tumigil ka, wag ka nang bumoses. So yan, okay, event ulit. Grabe si Tony, nagtrabaho pa rin talaga. Chinek ko si Paye at saka si Mikay sa kwarto. Pagkakita ko, hawak na naman niya yung cellphone niya na nakabukas at natutulog na naman siya. Nakikinig siya, but you know, dahil nga tolongges siya, she needs to act this way. Lalo na wala siyang magulang. So talagang ganyan. Sa kamay niya. Sobrang pagod din kasi talaga ng batang to, mga boss eh. Sobrang pagod din talaga. Di umakyat na ako. At sinabi ko na i-confiscate na yung cellphone. Ayun. Bago tayo pumunta ng event, kinausap ko talaga ba na Patay ka ngayon. Confiscated. Nako mga boss, para sa mga Gen Z eh. Mabigat ang ma-confiscate ang phone. Tulog ka ulit. Pucha, ay sorry. Buhay na nila yun eh. Buhay na nila yung cellphone. Ginawa mo ulit. Ito yung sinasabi ni Odyssey na pasok dito, labas dito. Yeah. Kasi nasayang mo yung pagod namin. Naiintindihan mo? Ibig sabihin nun, hindi ka nakikinig. Akin ang dalawang cellphone mo. Patay ka ngayon. Confiscated. Bye-bye phone. Ito ang dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo. Gusto ko sana ito ipamigay sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtanda ka, tandaan mo to. Tandaan mo to. Uy! Tandaan mo to. Oh! Kailangan ka ng cellphone. Bumili ka ng Patay bobo ka! Ang ino mo. Tarantado ka. Pinaghirapan ko to. Tapos gagaguhin mo yung buong pamilya. Nakikita mo? Hindi mo na ako mas-stress ulit. Wala ka ng cellphone na gaganyanin. Laptop ka lang. Huwag mong antayin na laptop naman ang gaganyanin ko. Yan yung problema mga boss. Kaya ako, pa sa third month niya, hindi na magpapakita kay Tony. That's it for me. So, magkaibigan pa rin kami. Best friend ko pa rin siya. But you know, I'm out. Hindi na ako lalapit muna kasi medyo delikado mga boss. Hindi ko expected na gagawin ni Tony yun. Talaga may ups and downs na yung ugali ni Tony ngayon. Siyempre. Si Odi. Paano sirain yung mga bagay-bagay. Si Odi, si Rao. Parang bumili ng bago dalawang telepono. Di ba rin na magsaya ako ng pera para magtanda ka? Oh. Kaya lang isang bagay, pag hindi mo iningatan, talagang masisip. Ganyan talaga pagka nagke-care ka talaga sa tao. Tulad yan, si Mami Oni po ay super nagke-care kay Paye. Wala eh, ang tigas kasi ng ulo paulit-ulit mga boss. Yun talaga yung mahirap na part. Paulit-ulit na lang. Ano ba kahit ikaw ang bumili niyan, gagawin mo pa rin sa harap mo. Tama! Kasi you're putting everyone in danger. Yon. Not just yourself pa eh. May kasama ka minor sa bahay, bigla nalala yung cellphone mo. Ayun. Biglang ganyan. Legit. May AirPods ka sa tenga, ganyan. Kayong mga Gen Z ngayon, hindi kayo malay sa cellphone mo. Yo. Ikaw ang biktima. Iyak na naman. Defense mechanism na naman ni Paye. Uubos ng pasensya. Kami ang nai-stress. Kami ang paulit-ulit. Saan ka lugi? Sa wala ka ulit cellphone. Sorry. Naalala ko, umilag siya. Umilag si Odi. Sorry, Papa. Nakita din natin na pailag siya. Kahit 100 times pa yan, alam kong kaya akong patawarin ni Lord. Hindi man lang ba nila naisip na yung iMessage namin ng girlfriend ko, hindi ko man lang na-back up. Yung drops ko sa TikTok na ilang oras ko din ginawa. Sana nag-warning na lang muna sila sa akin. Paye, kasi nakakailang warning na sa'yo, king ina ka. Hindi lang warning, talagang putang ina. Dami nang ginawa sa'yo, Paye. Wala talaga. Tigas ng bungo mo. Kailangan lang nilang mag-antay kung kailan. Ah! What the fuck? Ilang warning ang binigay. Ayan, tama siya. Isang libro ng instructions. Yun. Diba? What the fuck? Ngunit, tama na po, papats. Kawawa na po si... Yan! Para po sa mga buntes, alam naman ng lahat, huwag kayong maninigarilyo, huwag kayong magdodroga, huwag kayong mag-iinom, huwag kayong magpapads. Masama yan, mga boss, okay? Conserve your health, guys. Si Happy at Kita niyo si Happy. kasambahay. Dito mga boss, si Happy ay bumaba sa kanyang hagdan nang nakaklob ang kanyang mukha. Meron akong sasabihin dito sa inyo and then that's it. I'll end it here. Si Papi kasi bumaba, may parcel, okay, understandable. Kasi si Papi
Tiwala siya kasi nandyan yung yaya, oh. Ayan, oh, kita nyo yung yaya, di ba? Now, itong yaya na to, mga boss, ito yung mali. Andyan yung yaya. Ang yaya, mga boss, ang mga kasama ko sa bahay, hindi ko hinahayaan nagsa-cellphone. Pangit yan. Lalo na kapag yaya. Talagang hindi ako makakapayag na nagsa-cellphone na yaya. In this case, kita nyo, lumagpas si Happy sa hinayupak na yaya na to. Tapos tingnan nyo, siya nakatutok pa rin sa cellphone, tapos si Happy nakalagpas na. Hindi man lang niya tinawag, Happy, balik ka dito. Kasi nga, focus sa cellphone. Para sa mga nanonood dito na may mga anak, may mga yaya, please, huwag nyong hayaan na nagsa-cellphone ang mga yaya, mga kasambahay nyo. Bigyan nyo lang sila ng oras. Siyempre, may break time sila, sa lunch nila, merienda nila, tapos sa kanilang, siyempre, pag wala nang tapos na yung work, dun lang sila pwede mag-phone. Huwag nyo silang hayaan mag-phone kasi anything happens sa bahay. Maraming nagmamaliit na ang kasambahay, kasambahay lang, katulong lang. Not true. Actually, sobrang bigat po ng sense of responsibility ng mga kasambahay. Kasi even yung mga cleaners, anytime pwedeng masunog ang bahay. Anytime pwedeng pumasok ang magnanakaw. Anytime kung ano-ano pwedeng mangyari sa loob, di ba? Kailangan concentrated sila. That's why you need to pay them good. 2, bahay mo yung inaalagaan nila eh. So, your well-being. So, your investment. Kaya dapat inaalagaan mo rin ng yaya, ang katulong mo, ang kasama mo sa bahay. Pero in this case, yung yaya mo, even more. Kasi syempre, hawak niya yung anak mo, napapaligaya niya yung anak mo na baby pa, di ba? Hindi pwede ganito, na nagsa-cellphone sila. Dapat yan, puso ang binibigay. Pagka ganito nagsa-cellphone, dispatcha nyo na. Malito. Legit. Sana nagustuhan nyo to. One love. Good fucking vibes.